Akala ko sa Pilipinas lang ang may mga commentators na hinahip si Kai Sotto, pati pala sa Japan, at may nagsabi pa na si Kai Sotto, Wemby na raw ng Japan. Aba, napaka-big boost naman yan sa performance ni Kai, nakakataba ng puso, nakakalaki pa ng ulo, pero sa kasamang palad si Kai po ay injured pero hindi naman daw malala. Phoenix Fuel Masters nakakuha ng twice to beat advantage matapos talunin ang Meralco. Ito ang unang beses na nakaapak ang Phoenix sa advantage na yan, first time in the history. At ang susunod na target nila ay ang Magnolia Hotshots dahil naniniwala sila na kayang-kaya ni Jonathan Williams at Tyler Bay. Buong Japan B-League nakikiisa na sa tinatawag nilang Wemby ng Japan si Kai Sotto dahil sa average points niya 9.7 rebounds per game at samahan mo pa yan ng 2 blocks. Habang yung kinumpara mo naman na si Wemby nagkaka-average lang naman ng 22 points per game, 10 rebounds, 2 blocks at 2 steals per game. Klarong-klaro naman ang kaibahan. At alam niyo rin ba na si Wemby kakakuha lang ng triple-double? Kahit bagsak ang record ng Spurs ngayon, pero hindi naman may pagkakaila na highly touted agad siya sa mga achievements at accolades. Si Kai pala, kumusta? Balita ko injured siya ngayon pero sabi ng isang insider mula sa B Corsairs na hindi naman daw malala. Nakaposter ang mukha ni Kai at laging pinapaabangan sa camera. Ganun nakasikat si Kai Sotto at may fans club pa nga. No isang araw base sa kanyang highlights, si Kai ay ganun pa rin naman ang pinapakita at ganun pa rin ang weakness niya. In fairness naman kay Kai na hindi naman bumaba ang kanyang average mula 8 points naging 9 points pa nga. Mas nag-improve pa sa kanya yung rebounding department. Yung blocks medyo 50-50 pa yan. So ibig sabihin, bumaba ang depensa ni Kai. Pero all in all, hindi naman masama. Ang masama dito, yung bata pa si Kai pero injury prone na. Masama ang dulot ng injury sa katawan at posible din na maaga ka pang magre-retiro niyan. Sa edad ni Kai, dapat nasa kanyang prime na siya. Kung ako ang inyong kukuhanin ng opinyon, sa edad ni Kai ngayon, dapat sobra pa dyan ang ipapakita niya. Dapat nag-improve na ang shooting ni Kai ngayon, especially sa perimeters, at dapat sa tangkad niya yan, mas magiging rim protector pa siya. Kaso may mga pagkakataon na mabilis siyang naitutulak sa low post, pero sa rebounds, ayos na ayos. Hindi kayo nape-pressure si Kai kasi puno nga siya ng pang-hype. Yung mga Japanese parang namanghalang talaga sa tangkad niya. Paano pa kaya kung sobrang galing ni Kai at magamit niya ang kanyang tangkad? Sa isang banda, naniniwala din ako na may tinatagong ability si Kai na pwede naman nating may kumpara sa mga towers ngayon sa NBA. Dapat paganahin lang kasi at mas maging maliksi si Kai. Yung kabagalan niya talagang malaking hindrance kaya hindi pa natutupad ang pangarap niya. Ano masasabi niyo? Si Kai Sotto daw Wemby ng Japan. Agree ba kayo dito? Phoenix Fuel Masters nakapasok na sa quarterfinals, nakatungtong pa sa twice to beat advantage at kung susuriin mo yung standings parang rain or shine yata makakalaban nila. Ito magandang matchup to. First time sa Phoenix history na nakaapak sila dito. Nangyari to matapos nilang talunin ang Meralco Bulls. Grabe no? Pero Meralco medyo tumagilid naman ng konti nung nagpalit sila ng import. Ngayon ang target ng Phoenix ay ang Magnolia Hotshots. Aba, Magnolia agad ah. Naniniwala naman ang Phoenix na kaya nilang tapatan ang magaling na import ng Magnolia na si Tyler Bay. Pero sa palagay ko, mahihirapan naman si Jonathan Williams sa import ng Ross na si Treadwell. Napakalakas ng Ross import sa poste. Halos kinakabitan na nga ng 3 locals yan na big man. Teka, hindi naman ang import lang ang nagdala ng Phoenix ngayon. Tingnan mo yung locals ng Phoenix, parang Ross din. Hindi mo maalis kay Jonathan Williams na napaka-scorer din niya, versatile at consistent pa. Yung Ross talagang makakalaban ng Phoenix. Yan talagang pinakaabangan ko sa lahat kasi yung mga locals na parehong team ay umaambag. Ang gandang tingnan. Sana may kahit isang independent team ang makapasok sa finals para mas exciting ang series. Hindi lang yan, mas balanse ang PBA. Noon nga naalala ko may Air 21, Red Bull, Coca-Cola pang nakakapasok, nagkakampiyon pa nga. Sana baguhin ng Phoenix o Ross yung paulit-ulit na senaryo ng SMC at MVP kasi kung walang kahit ni isang independent team ang makapasok, pang intro boys lang pala sila. Pakiramdam ko may laban ng Phoenix ngayon at kung target nga nila si Tyler Bay, mukhang may laban din si Jonathan Williams sa kanila. Sa isang banda natalo naman ng Phoenix sa Magnolia at tanging Ross lang ang nakatalo sa Magnolia this conference. Kita nyo, kakayanin nila yan sa patas na paraan.